Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 106 ang tunay na tanga ay siya. Ang matitigas na tanong ni Grace ay nagdulot ng tensyon sa lahat sa signing hall, na naghihintay ng mga forker. Tugun. Sopril. Isinasantabi ang lahat ng iba pang mga pagsasaalang-alang, ang tindi ng sitwasyon ay nag-iwan ng maliit na puwang para sa anumang mga paliwanag ng supper. Makapal sa katahimikan ng kapaligiran sa silid na halos masusuka. Inabot ni Daniel si Grace, bumulong-bulong, "Grace, baka hayaan na natin to. Maaaring may mga lehitimong dahilan ang dance group para hindi pumirma sa amin. Can't we talk about this privately after the meeting and it of being so confrontational?" Tinanggal ni Grace ang kamay ni Daniel. "Don't try to talk me out of this. Tiniyak sa amin ng Dawn Group na pipirmahan nila ang kontrata para sa Eastvale Outsourcing Project." Bukod dito, inihayag ni G. Dixon ang isang listahan ng 20 kasosyo sa harap mismo ng lahat ng mga kumpanya sa pagbid. Ngayon, biglang sasabihin na wala tayo sa signing list. Dapat may underhanded na nangyayari dito. Ngayon, hihingi ako ng paliwanag mula sa Dawns. Ang malawak na signing hall ng Dawn Group ay napakatahimik na ang tunog ng tibok ng puso ay umalangaw-ngaw. Maraming dumalo ang nagsimulang maingat na lumayo kay Grace at Daniel. Alam ng mga naitatag na pamilya mula sa Harm-on-Field na walang sinuman ang nagkaroon ng lakas ng loob na komprontahin si Shirley ng lantaran sa publiko. Hindi nila maiwasang humanga sa katapangan ni Grace. Sa domain ng Dawn Group, hamunin si Shirley sa isang kawalang-galang na paraan na wizudacious. Kung nandito si Drake ngayon, hindi na niya kailangan na makipagtalo sa kanya, madali niyang na-emanated ang tatlong pamilyang ito noon at doon. Ngunit pinili ni Shirley na huwag palakihin ang sitwasyon. Sa halip, itinuring niya si Grace, Alice, at ang iba pa sa isang cool na detachment. "Tapos ka na ba? Tapos na ba ang mga tanong mo?" Sa isang hakbang pasulong, ang walang pakialam na tingin ni Shirley ay dumapo kay Grace at sa iba pa, "I can provide a dear explanation right now. Medyo simple lang, kayong tatlo ay wala sa parehong antas ng Dawn Group. Walang mga problema sa pagbid, pagpirma, o panghuling proseso ng pag-aproba para sa outsourcing ng Eastvale Ecological Project." Ang 20 kumpanya na binanggit ni G. Dixon ay pinili sa mga unang pagsusuri ngayon. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na lahat ng 20 ay kwalipikadong makipagsosyo sa amin sa Eastvale ng Dawn Group. Ang pangwakas na pag-aproba ay ganap kong desisyon. Kayong tatlo ay tinanggal mula sa potensyal na kasosyo, tulad ng aking direktang pagtuturo. Ito ang paliwanag ko. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa bulwagan, ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kina Grace at Alice, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng panunuya. Hindi mapag-aalinlanganan ang mensahe ni Shirley. Hindi sila itinuturing ng Dawn Group na karapat-dapat, ano pa bang paliwanag ang posibleng gusto nila. Ang proyektong outsourcing para sa Eastvale Ecological Project ay likas na domain ng Dawn Group. Ito ay isang pribilehiyo para sa kanila na kahit na pag-isipan ang isang pakikipagtulungan sa iba. Kung pinili nilang huwag makipag-ugnayan sa anumang kumpanya, iyon ay ganap na nasa loob ng kanilang mga karapatan. Anong karapatan ng iba na humingi ng paliwanag? Ito ay ganap na walang katotohanan. Bukod pa rito, walang nangyaring hiccup sa proseso ng pagpirma. Kahit na sinabi ni Howard na ang lahat ng nakalistang kumpanya ay karapat-dapat na pumirma ng mga kontrata, ito ay isang mungkahi lamang. Ang pinakahuling pag-aproba ay nangangailangan ng lagda ng CEO, isang mahalagang hakbang para sa anumang negosyo. Ang mga pamamaraan ng Dawn Group ay walang kapintasan. Biglang nawala ng masabi si Grace. Sa pagharap sa mabigat na presensya ni Shirley, isang hindi komportableng sensasyon ang bumalot sa kanya. Lalong nakaramdam ng pagkabalisa si Alice, na nalulunod sa kahihiyan. Ang tahasang paghamak na nagmumula kay Shirley at ang hindi mabilang na mga mata na nakatutok sa kanya ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napagtanto niya na ang tunay na tanga ay ang kanyang sarili. Nandito siya para magbid para sa isang proyekto, ngunit narito siya, hinihiling na malaman kung bakit siya hindi kasama at humihingi ng makatwirang paliwanag. Nagbanta pa siyang isasama ang media para bigyang pansin ang kanilang sitwasyon.
Isang katawa-tawang panuurin. Walang utang na loob sa kanya ang mga Dons. Sa wakas, nabawi ni Alice ang kanyang kalmado. Ang hindi makatwirang pagsabog na ito ay magpapalala lamang sa kanyang sarili at sa katayuan ng Miller Group. Siya ay lubos na nagnanais na makatakas sa silid. Sa kanyang manipis na ulap, ang batik-batik na si Marshall sa likod, casual na nag-scroll sa kanyang telepono. Sa sandaling iyon, dumilat siya, may ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi, at ang tinging iyon ay nag-apoy sa kanyang kumukulong galit. Nag-evaporate lahat ng dati niyang poise. Stepping forward, she icily remarked, "Ms. Don?" Sa pamamagitan ng pagsasabi ng kagagaling mulang at pagpapatibay ng ganoong dominanteng paninindigan, sinusubukan mo bang ipakita na madaling mabuli ng Don Group ang mas maliliit na kumpanya sa Harmonfield? Sinama ng tingin ni Shirley si Alice. Kung iyon ang pananaw mo, oo. Ang mga Dons ay nagpapanatili ng ganitong saloobin sa sinumang nagdudulot ng hindi makatwirang gulo. Sandaling nawala ng salita si Alice. Sa harap ng pagmamataas ni Shirley, bumalot sa loob niya ang pagkabigo, ngunit wala siyang nakitang labasan para dito. Sa harap ni Shirley, ang lahat ng kanyang mga salita ay parang mahina at hindi epektibo. Sa kaibuturan, napagtanto ni Alice na si Shirley ay may lahat ng dahilan upang makaramdam ng pagmamalaki. Ang desisyon ng Don Group na hindi pumirma sa kanya ay ganap na makatwiran. Ang pagpapatuloy ng argumentong ito ay walang alinlangan na nakakahiya. Kahit na nakaramdam siya ng pagkadismaya tungkol sa nawalang kontrata, ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Siya ay mahina, at sa makatuwid kailangan niyang magtiis, ito lang ang katotohanan. Walang sino man ang may karapatang magprotesta kapag nakaharap ng gayong napakalaking kapangyarihan. Ang galit na nag-alab kay Alice mula sa jab ni Marshall ay agad na nawala. Sa isang tahimik na buntong hininga, naghanda siyang tumalikod. Sa sandaling iyon, namagitan si Howard, Ms. Miller, ang pagtanggi ng Don Group na makipagsosyo sa inyong tatlo ay hindi desisyon ni Ms. Don. Si Marshall ang humiling na tanggalin ka. Ang sinabi ni Howard ay nagdulot ng kaguluhan sa silid. Maliwanag, inililipat niya ang sisi, nagpapahiwatig ng mas malalalim na issue. Ang katotohanan na ang pangalawang pangkalahatang tagapamahala ng Don Group ay magbigkas ng gayong mga divisive na komento ay nagpapahiwatig ng malubhang panloob na hindi pagkakasundo. Inayos ni Shirley si Howard na may nakakatakot na tingin. Napagtanto na nalampasan niya, nag-scrap si Howard para linawin, "Ms. Don, hindi ko sinasadya iyon. Hindi mo kasalanan. Gusto ko lang sabihin na hindi ka nila dapat panagutin." Nang marinig iyon ni Grace, nabuhayan siya ng loob. "Ms. Don, kaya lumilitaw na ang pamamahala ng Don Group ay napakagulo na ang isang bodyguard lamang ay maaaring impluwensyahan ang resulta ng pagpirma ng pulong na ito. Kung gayon, hindi ba parang komedya ang grand signing event na ito na na-promote mo? Ms. Don, since this issue involves Marshall, we insist that he step forward to explain." Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Grace sa buong bulwagan, bulungan ng hindi makapaniwalang bulungan sa mga tao. Sino si Marshall? Si Third Marshall ang bodyguard ni Ms. Don. Dapat may special connection sa kanya, ha? Yung bodyguard niya. Nakakabaliw na ang isang bodyguard lang ang kayang magdikta kung sinong partner ang dapat panatilihin o tanggalin. Sa simula, maaaring i-defuse ni Shirley ang sitwasyong ito. Ngunit ang incendiary comment ni Howard ay nagdulot ng gulo sa silid. Kahit sino ay makakakita na sinasadya niyang ibigay ang sisi kay Marshall. Kumunot ang noo ni Shirley, nagyayelong tingin habang nakalock ito kay Howard. "Ms. Don, I really didn't expect this. Hindi ko sinasadya," na nagpatuloy si Howard na magpaliwanag. Putol ni Shirley na may malamig na panunuya, "Enough. Naiintindihan ko ang intensyon mo." Alam niya na kahit anong paliwanag ang sumunod ay masisira ang reputasyon ng Don Group. Nang iaanunsyo na niya ang pagkansela ng signing ceremony at ang nalalapit na press conference, humakbang si Marshall. Iniskan niya ang mukha ni Alice, Grace, at ng iba pa, saka nagkibit balikat. "Gusto mo ng paliwanag, di ba? Fine, I promise to address every one of your concerns. Ms. Don,
Paano kung magkasama tayong gaganapin ang press conference simula ngayon? Pinagmasdan ni Shirley ang casual na kilos ni Marshall, hindi sigurado kung paano niya hinarap ang nangyayaring sitwasyon. Hindi maikakailang mabigat ang lakas ni Marshall. Ngunit ang pagharap sa mga isyu sa relasyon sa publiko ay hindi isang bagay na maaaring malutas ng may matinding puwersa. Lalo na sa paghalo ni Howard sa kaldero sa malapit. Kung sila ay nahuli sa isang media firestorm, parehong si Marshall at ang Dunn Group ay mahaharap sa malalaking epekto. Kakayanin kaya niya ito? Oo, hindi niya ito pinigilan, kahit sandali. Hindi niya tatanggihan ang alinman sa kanyang mga kahilingan, kahit na ipagsapalaran nito ang buong Dunn Group, ang kanyang reputasyon, at marahil ang kanyang sariling kapakanan. Kabanata 107 Isang ngiti para lamang kay Marshall. Hinangaan ni Shirley ang kahangahangang figure ni Marshall, at sa sandaling iyon, nawala lahat ng dati niyang pagkabigo. Ang kanyang mga titig ay napuno ng isang tahimik na kagandahan na nagniningning mula sa kanya, isang pakiramdam ng kalmado na nagdulot ng anumang mga sakuna o mga salungatan na walang kabuluhan sa kanyang presensya, mula noong nalalatagan ng nyebe na bisperas ng bagong taon, ang kanyang pag-iral ay naging intertwined sa kanya. Maging ang kanyang matagal nang nakabaon na damdamin ng kabataan ay muling lumitaw sa tabi ng baklod na ito. Ang nangyayari sa kanyang paligid ay tila walang halaga. Kusang loob niyang pinanindigan si Marshall sa lahat ng bagay mula nang dumating siya sa kanyang buhay. Ang dating nakakalungkot na mundo ay naging isang matengkad na panuurin. Madalas niyang makita ang sarili na excited na inaabangan ang hindi kinaugalian na diskarte ni Marshall sa mga hamon. Ang kanyang mga aksyon ay sumasalamin sa isang nakakapreskong kalayaan, walang harang, walang pagpipigil, at lubos na kapanapanabik. Paglingon kay Marshall, marahan nang umiti si Shirley, bakas sa kanyang ekspresyon ng init at pagsang-ayon. It's all right. Kahit anong landas ang piliin mo, nandito ako para sa iyo. Kakayanin ito ng mga Dons. Ang kanyang ngiti, banayad na parang umaagos na tubig, ay nakakabighani at nakakabighani. Lahat ng dumalo sa venue ay nabigla sa kinang ng ngiti ni Shirley. Tila tumigil ang oras sa kaakit-akit na sandaling iyon. Siya ang pinakakahanga-hangang babae ni Harm Onfield, ang diyosa na nakakuha ng paghanga ng maraming lalaki mula sa malayo. At ngayon, nakangiti siya kay Marshall. Ang kanyang ngiti ay namumulaklak na parang bulaklak, nagniningning ng kabaitan at init. Maraming lalaki ang nabigla sa nakita. Ang mga babae ay nakaramdam ng dwarf at inggit, naninibugho sa pang-akit na kanyang ipinalabas. Ang isang ngiti ba ay tunay na makapidyo hininga na pumukaw sa kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Shirley ang gayong kaakit-akit na ngiti sa publiko. At ito ay isang ngiti na para lamang kay Marshall. Lahat ng mata sa seremonya ng pagpirma ay lumingon kay Marshall. Ifo talaga ang lalaking ito. Isa lang siyang bodyguard na nauugnay sa mga tinitingalang Dons. Ang mga ito ay ginagamit natin para sa isang panapanahong desert eventlidid nila. Mula sa kami pagkatapos ay ang mga tollers na paulit-ulit habang ang set Alice fested the shot stirred a sulud seves fien. Sa sama na iyon ay nanalo ang isang unyon sa 4 ng Sant. Dapat ay mayroon siyang ama maski surtin sa gitna ng raw. Ging shoot. Keten, Fuo you've been out ang my final of our engagement. Tiklupan bilang gusto ni Bado ang parehong antas. Ito ay maaaring makakita ng mundo. Iyon lang ang paraan sa Dad's you to resort to vote-handed method manipulate McDen willing revenge on me wow they shall. Nagulat sila sa Ren, na nakipagtalo kay Shirley, ay talagang nagkaroon ng nakaraang pakikipag-ugnayan kay Alike. Mula sa mga komento, ang mga dahilan sa likod ng pagkabigo ng pakikipagtulungan sa negosyo ng Famale ay naging pinutol na ni Alice ang engagement nila ni Rokiel. Nagtaka sila kung ginagamit na ba ito ngayon para sirain ang mga Miller sa Eastvale Ecological Project. Walang nag-aasam ng ganoong dramatikong turn of events sa signing ceremony ngayon. Mabilis na hinayla ni Vera si Alice sa isang tabi, "Bamulong, Alice, hindi mo ba mapahiya ang iyong sarili? Hindi mo ba alam kung anong klaseng kaganapan ito? Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Naiintindihan mo ba ang iyong ginagawa?"
Masyado mong itinutulak ang Don. Vera, don't lecture me. Alice brushed her off, continuing. I can't stand men like him. Kulang sa kahit anong real skill, they resort to petty gossip. Disgusting. Napabuntong hininga si Vera, nagbitiw sa sitwasyon. Walang paraan upang i-redirect ang isang taong nawalan ng katwiran. Alice, nakikita mo ba na malapit ka na sa isang unredeemable play? Mayroon kang panalong kamay. Pero ikaw mismo ang Samira. Marshall, naglakas loob ka bang ipaliwanag sa media kung bakit mo tinanggihan ang mga Miller? Yeah. Marshall, you need to give us a satisfactory explanation. If not, we'll expose the scandal regarding you and the Don Group to the press. Galit na sigaw ni Grace. Lahat ng tao sa Signing Hall ay napalingon kay Marshall. Ang drama ng araw na iyon ay lalong nagiging mapang-akit. Si Howard, ang pasimuno, ay tahimik na kinukutya si Marshall. Haha. Marshall, kung hindi ka makapagbigay ng isang disenteng paliwanag para sa pagtanggal ng mga pangalan sa listahan ng pakikipagtulungan ngayon, maaari kang magkaroon ng malubhang problema. Palihim niyang sinulyapan si Shirley. Ang kanyang nakamamanghang nagyayelo na ekspresyon ay hindi nagpakita ng damdamin habang tahimik niyang pinagmamasdan si Alice na nakatayo sa harapan ng entablado, ang kanyang titig ay nagtataksil ng bakas ng pangungutya. Ang pagkakaroon ng lumaki sa gitna ng mga piling tao sa lipunan, madalas sa kumpanya ng kanyang lolo, nakita niya ang lahat. Walang pananakot para sa kanya ang naganap na eksena. With a air of inference, Marshall turned his attention to Alice, a smirk playing on his lips. Fine, Ms. Jennings, let's the reporters waiting in the lobby come in. Tumigil sandali si Amber, sumulyap kay Shirley para kumpirmahin. Sundin mo ang utos ni Mr. Ortega, mataray na sagot ni Shirley. Sa sandaling iyon, naisagawa na niya ang kanyang mga planong pang-emerhensya. Sakaling mabigla si Marshall sa mga mamamahayag, tatawagan niya ang nangungunang departamento ng PR ng Dons upang pamahalaan ang krisis. Ang kanilang intervention ay epektibong pukse ng Miller Group, Haven Realty, at Gill Group. Ito ay magsisilbing matinding babala sa sinumang nanggugulo sa Harmonfield. Kung sila ay maglakas loob na umalis sa linya, ang tatlong kumpanyang ito ay magsisilbing maliwanag na mga halimbawa. Matapos maabot ni Amber ang security team, isang alon ng mga reporter ang sumulpot sa Signing Hall. Na-alerto na sila sa mga nangyayari sa labas. Ang kwento ngayon ay isang kahindik-hindik na pagbubunyag. Nakasentro ito sa palaisipan ni Shirley at ng kanyang bodyguard na si Marshall, ang paghahayag na ang bodyguard ni Shirley ay ang lalaking tinanggihan ni Alice, at ang katotohanan na si Marshall, sa kanyang tungkulin bilang bodyguard, ay nakikialam sa mga desisyon ng sentral na pamamahala ng Don Group. Ang mga mamamahayag ay handa na sa kanilang mga kwento. Habang nagmamadali silang pumasok sa silid, isang babaeng mamamahayag mula sa network ng telebisyon ng Harmonfield ang unang nagsalita. Mr. Ortega, as a bodyguard, what gives you the authority to interfere in the Don Group's management decisions? Dahil ba ang isa sa mga signatories ngayon dito ay mula sa Millers, na tumanggi sa engagement mo? Nagkibit-balikat lang si Marshall. I'm busy at hindi na isa-isa ang mga tanong mo. Pagkatapos mong itanong ang lahat, sasagutin ko. Mr. Ortega, iniiwasan mo ba ang issue? O masyado kang natatakot na harapin ang itinatanong ko? Pinindot siya ng reporter. Sinamon siya ni Marshall ng malamig na tingin. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Kung hindi mo man lang mahawakan yan, pwede ka nang umalis. Hindi ako interesadong makipag-usap sa taong walang maintindihan. Next. Sino pa may tanong? Anong ugali mo? Kitang-kita ang inis ng reporter. Karaniwan, bilang isang kinatawan ng Harmonfield Television, nasiyahan siya sa mataas na pagpapahalaga saan man siya pumunta. Hindi katanggap-tanggap para sa lalaking ito na hiyain siya sa harap ng lahat ng iba pang mga reporter. Sandali lang. Isa akong reporter mula sa network center ng Harmonfield, at kailangan mong sagutin ang mga tanong ko. Isang dismissive gesture ang ginawa ni Marshall. Sa presensya ko, walang kailangan. Susunod. Walang humpay ang reporter. Teka.
Hindi ka ba nag-aalala kung ano ang maaaring iulat ko base sa iyong mga tugon? Tahimik ka na. Putol ni Marshall, manipis ang suot niyang pasensya. Namayani ang katahimikan sa silid. Walang naka-anticipate na hayagang ipagwawalang bahala ni Marshall ang reporter na ito. Pinagmasdan ni Alice ang kanyang walang ingat na mga kalokohan, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Marshall, umiiwas ka lang sa mga tanong ng mga reporter, di ba? 5 bet all the mandine ke similar inquiries. Dagdag pa ni Grace, exactly. You'd better explain why we are getting the project today, or we'll exchange you secrets right here in front of everyone from Harmonid. Kabanata 108 Pagkakaroon ng magulong babae. Habang sinusuri ni Howard ang kaguluhang nangyayari sa signing hall, nakaramdam siya ng kasiyahan, ito talaga ang palabas na sabik niyang hinihintay. Sabik na siya kay Marshall na I-provoke ang tinaguriang elite sa press. Kung nangyari iyon, ang mga mamamahayag ay hindi mag-aaksaya ng oras upang sirain ang kanyang reputasyon. Para kay Howard, si Marshall ay hindi hihigit sa isang bastos na individual na natisod sa pansamantalang tagumpay. Nanatili siyang nag-aalinlangan tungkol sa sitwasyong kinasasangkutan nina Bill Gates at Warren Buffett, na pinaghihinalaan na ito ay walang iba kundi isang daya. Ang kanyang mga pagdududa ay pinalawak sa potensyal na pagbagsak na nakakaapekto sa Dixon Group. Sa pananaw ni Howard, ang buong senaryo ay maaaring isang cleverly orchestrated facade na itinakda ni Marshall. Matatag siyang naniniwala na walang sinuman ang makakapag-dismantle ng $1 billion na kumpanya sa loob lamang ng ilang minuto. Sa sandaling iyon, abala siya sa pag-iimbestiga sa mga pakulo na ginamit ni Marshall para makuha ang tiwala ni Shirley. Sa sandaling inihayag niya ang katotohanan na nakatago sa ilalim ng ibabaw, binalak niyang bigyan ng tiyak na suntok si Marshall. Habang pinagmamasdan niya ang nangyayaring kaguluhan, humarap si Howard kay Shirley at bumulong, Ms. Don, hindi namin maaaring payagan si Marshall na ipagpatuloy ang pagkagambalang ito. Nag-aalala ako na baka ilagay nito ang mga Don sa isang walang katiyakang posisyon. Ang ipinahihiwatig ko ay itinaas ni Shirley ang kanyang kamay, pinatahimik siya ng matalim na tingin na nakadirekta sa mga reporter. Handang-handa siya sa mismong sitwasyong ito. Kung hindi niya kayang mag-navigate sa isang maliit na insidenteng tulad nito, paano niya magagawang pamahalaan ang isang malawak na negosyo tulad ng Don Group, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Dati, inutusan niya si Amber na makipag-ugnayan sa departamento ng PR ng Don Group, kung sakaling lumaki ang mga bagay. Kung talagang bumagsak ang panig ni Marshall, ihahanda niya ang pangkat ng marketing at public relations ng Don Group na mamagitan sa isang sandali. Ang walang kabuluhang sitwasyong ito ay hindi nakagambala sa kanya ni Katie Ting. Si Marshall, na nakatingin sa galit na si Grace, ay nagsabi, dahil ang Haven Realty ay masigasig na maunawaan kung bakit tinanggihan ng mga Dons ang iyong panukala para sa proyektong outsourcing ng Eastvale. Tingnan natin ang isang video na nagdedetalye ng kasaysayan ng pagpapatakbo ng Haven Realty. With that, nagpasa siya ng video kay Amber. Ms. Jenang, mangyaring ipakita ang impormasyong ito tungkol sa Haven Realty. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina Grace at Daniel, hindi sigurado sa intensyon ni Marshall. Pagkatapos, tumingin sila sa malaking screen sa harap ng signing hall. Ang video, na ipinadala kay Marshall ng isang intelligence agency na tumatakbo sa dark web, ay naglalaman ng mga detalye ng insider tungkol sa mga kamakailang operasyon ng Haven Realty. Mula nang magsimula ito, ang Haven Realty ay nakipag-ugnayan sa mga kadudad-ang gawain sa lungsod, gamit ang pera at alindog upang suhulan ang mga opisyal upang makakuha ng mga proyektong may mataas na ani na ginawa ng Haven Realty sa maraming tirahan at Harmonfield Westvale, Eastvale, at Downtown. Mga komersyal na pakikipagsapalaran, kabilang ang mga proyekto sa nakalipas na dekada, nakahawak sila ng higit sa 15 residential development at 4 na commercial property. Ang kalidad ng konstruksyon ng mga pag-unlad na ito ay mababa sa pamantayan. Halos kalahati ng mga gusali ng tirahan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-crack.
Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang mga bitek ay nagresulta mula sa paggupit ng Haven Realty sa panahon ng pagtatayo. Sa nakalipas na mga taon, ang kanilang mga gawi ay naging lalong walang kabuluhan. Patuloy silang gumagamit ng mga maling paraan upang suhulan ang mga inspektor at opisyal, na ikinukubli ang kanilang mga ilegal na aktibidad. Nagbigay daan ito sa kanila na gumamit ng mas mababang mga materyales sa gusali sa kanilang mga residential complex at komersyal na gusali, kadalasan ang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Ang mga nakatagong panganib ay unti-unting lumitaw. Oras. Noong nakaraang taon, 2 gusali ng tirahan sa Westvale ang gumuho, na humantong sa 40 pagkamatay at higit sa 300 pinsala. Natuklasan ng mga awtoridad na ang pagbagsak ay muling naiugnay sa hindi magandang kalidad ng konstruksyon. Sa kabila ng sigaw ng publiko para sa matitinding parusa laban sa Haven Realty, nakahanap sila ng mga paraan upang maalis ang bagay na ito sa ilalim ng alpombra. Ngayon, umalangaw-ngaw pa rin ang mga epekto ng mga pangyayaring iyon. Ang video na ipinakita ni Marshall ay naglalaman ng malawak na data sa mga proyektong pinamahalaan ng Haven Realty. Kasama rin dito ang mga kamakailang aksyon na ginawa ng tagapagpatupad ng batas, nagdedetalye ng mga parusa at mga deadline para sa pagsunod. Ang impormasyong ito ay nag-iwan sa mga dumalo sa natulala na katahimikan. Sa signing hall, ilang mga mamamahayag na pamilyar sa mga pamamaraan ng pagpapatupad ng batas ay tumugon ng affirmatively, sa ganitong malungkot na mga kredensyal, hindi nakakagulat na tumanggi ang Dawn Group na makipagsosyo sa Haven Realty para sa Eastvale Ecological Project. Kung hindi namin tiningnan ang ulat na ito, maaaring mali naming naisip na ang Haven Realty ay kwalipikadong makipagtulungan sa Dawn Group. Tinanggihan sila ng Dawn Group, at inaasahan pa rin nilang bigyang katwiran ng mga Dawn ang kanilang desisyon anong katapangan. Ang mga manloloko na tulad nito ay nararapat makulong. Mahigpit naming hinihimok ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng lungsod na isara ang mga masisirang kumpanya tulad ng Haven Realty at magpataw ng mabibigat na parusa. Ito ay kriminal. Ang mga reporter na naruroon, kasama ang mga bidder, ay sumabog sa isang alon ng galit. Nabaling ang lahat ng atensyon kay Daniel at Grace, na nasa gitna ng kaguluhan. Si Shirley, na nanatili sa kanyang walang kibo na kilos sa harapan ng entablado, ngayon ay nakaramdam ng kislap ng amusement na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Marshall ay maglalaro ng napakalakas na baraha. Sa bawat pagpapakita niya, bagong sorpresa ang hatid niya. Mukhang hindi kailangan ng kanyang maingat na inilatag na mga plano. Lumingon si Marshall kina Grace at Daniel, flat ang boses habang nagtatanong. Are you satisfied with this explanation? Bago pa lubusang maunawaan ni Daniel ang sitwasyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Dali-dali niya itong sinagot. Sa kabilang dulo, ang galit na boses ng kanyang ama ay kumulog, "Ikaw tanga, nasaan ka ngayon? Anong ginawa mo? Inihagis mo kami sa napakalaking gulo. Tapos na ang Have Realty." Naramdaman ni Daniel ang isang alon ng pagkahilo sa kanya, halos gumuho sa bigat ng balita. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang pagkakaroon ng isang mahirap na babae sa paligid ay talagang nakapipinsala. Pinagmasdan ni Grace ang mapang-uyam at galit na mga ekspresyon sa paligid, hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Hinatak niya ang manggas ni Vera, nagtatanong. Vera, anong nangyayari? Naniniwala ba talaga sila kay Marshall? This is all fabricated. Marahang hinayla ni Vera ang kamay ni Grace, nagpakawala ng buntong hininga. Sa totoo lang, ang kinalabasan na ito ay resulta ng iyong mga aksyon. Tinapunan ni Grace si Vera ng hindi makapaniwalang tingin. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Paninirang puri lang ito ni Marshall. Gawa-gawa lang ang impormasyong ibinahagi niya. Huwag kang magtiwala sa kanya. Sa sobrang galit, tinuro niya si Marshall ng isang paratang na daliri. Ikaw na bastos, inaakusahan ng Haven Realty ng ganito, ako ay gagawa ng legal na aksyon laban sa iyo. Hinampas siya ni Daniel ng malakas sa mukha. Ikaw na walang utang na loob na babae. Sinira mo ang Haven Realty. Gagawin kita.
Lumabo ang paningin ni Grace dahil sa suntok ng sampal, at napasigaw siya pabalik. Daniel, ano ba? Baliw ka ba? Bakit mo ako binabatukan? Si Marshall ang lumikha ng sakuna na ito. Dapat natin siyang harapin, till strangle you, you arrogant idiot. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan ng Haven Realty na manindigan laban sa mga dons? Hinawakan ni Grace ang nanunuot niyang pisngi, natigilan, at hindi makapaniwalang tumingin kay Daniel. Pagkatapos ay nakita niya ang mapanuksong mga tingin sa paligid niya. Sa sandaling iyon, naisip niya, siya ay lubos na mali ang paghawak sa sitwasyong ito. Sa sandaling nabawi niya ang kanyang katinuan, napagtanto niya na ang Haven Realty at ang Swans ay walang ibig sabihin. Paghahambing sa Don Group. Siya ay may katangahang ipinagmalaki tungkol sa paglantad ng mga lihim ng Don Group. Hindi ba't nag-aanyaya lamang iyon sa kanyang sarili? Binalot ng panghihinayang si Grace. Tumulo ang luha niya, dali-dali siyang lumapit kay Shirley at yumuko. Ms. Don, I was wrong. I shouldn't have. Malamig na sumenya si Shirley para sa security na ihatid si Grace. Sa loob lamang ng ilang minuto ng kaguluhan sa signing hall ng Dons, ang mga telepono ng lahat ay nag-buzz sa pinakabagong balita mula sa Harmon Field. Magkasamang sinalakay ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas ang lahat ng ari-arian ng Haven Realty upang magsagawa ng mga pagsisiyasat. Bukod pa rito, naglabas ang mga opisyal sa Harmon Field ng mahalagang direktiba para sa isang komprehensibong pagtatanong at mahigpit na mga parusa laban sa mga ilegal na gawi ng Haven Realty. Hindi nagtagal, nagtipon ang isang pulutong sa paligid ng broadcast ng balita na sumasaklaw sa Haven Realty. Bawat komento sa live stream ay kinundina ang mga kaiyahiyang ilegal na aksyon ng Haven Realty. Nakikita ito ng lahat, tunay na napahamak ang Haven Realty. Pinanood ni na Alice at Zachary, na dilat ang mga mata, habang ang pagbagsak ng Haven Realty ay nahuhulog sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanilang mga puso. Humahampas sa hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na si Marshall ang maghahatid ng ganoong kalaking suntok sa Haven Realty. Ngayon, mapapaisip na lang sila kung ano ang susunod niyang gagawin para i-target ang Gills at ang Millers. Kung tutuusin, kung si Marshall ay hindi nagtataglay ng hindi masasagot na katibayan, paano siya tatayo ng buong tapang sa yugtong iyon? At higit pa rito, tinawagan pa niya ang lahat ng media ng Harmon Field para saksihan mismo ang kaganapan. Watchy ang In and Zachary up back to their senses. Purdue Group's P2 Department, ang pagtuklas ng din sa Haven Realty ay halos walang hirap. Binago ni Shani ang ilalim ng Gilles o ang Millers ay maaaring magpawalang bisa sa kanilang mga sarili. Ang mga relasyon na bumababa sa gulugad ni Alice, ang pagnanais na humingi ng kapatawaran ay bumangon sa loob niya, natatakot sa maaaring mangyari sa mga kapalarang ito bilang Haven Realty. Maging Moet. Iyong pagretiro ng malamig, mayabang na titig, ang mga salitang bumabaon sa kanyang lalamunan. Ang walang hiyang mo na iyon ay sumasakay lang sa kapangyarihan ni Durley, na may hawak na awtoridad na hindi sa kanya. Paano ko ba nauna ang sarili ko sa kanya? Ang mismong pag-iisip ay pumuno sa kanya ng galit. Sa kanila mismo, naramdaman ni Alice ang matinding pagnanais na hampasin ang napakalamig na ekspresyon ni Marshall. Pwede. Isa lang siyang nobody, isang taong walang tunay na koneksyon o impluensya, isang pawn lang sa mga kamay ni Shirley. Wish to look down on Mer. Kahit na hamukay siya ng mga kadudadod ang aksyon na kinasasangkutan ng pagkakaiba ng sombrero ng Millers, magagawa ba nito? Sa karamihan, maaari tayong magdusa ng isang temporary na pagbaba sa kita. Isang lalaking katulad niya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ako yuyuko. I'm destined to rise like a queen, just like Daphne. Kung yumuko ako sa harap ng isang nakabababang katulad niya ngayon para sa isang maliit na isyo, ito ay magiging batik sa aking reputasyon. Nawala sa kanyang kaguluhan. Nagbanggaan ang pag-iisip ni Alice hanggang sa ang malamig na boses ni Marshall ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nalinawan na ba ang mga isyo ng realty? Sino sa mga pamilya mo ang gusto mong susunod kong tugunan? Kabanata 109 naganap na nawala sa sarili niyang mundo.
Isang matalas na salita ng Renners ang nagtagal, nalipat ang atensyon ng silid kina Zachary at Alice, sabik na makita kung paano siya. And react after publicly miski kanina. With whispers that Marshall was merely a bodyguard roasted by Shirley, today's events revealed his real authority within the Han Group. Ang katotohanan na ang Miller Group ay na-blacklist mula sa hinaharap na pakikipagsosyo sa Don Group ay siya lamang ang gumagawa. Sa ilalim ng malamig at walang humpay na titig ni Rohan, nabaluktot ang mukha ni Alice sa galit at hindi makapaniwala. Nakita niya, ang boses na tumutulos sa galit, Marshall, kasuklam-suklam ka. Sa tingin mo ba, ang power play mo na ito ay igagalang kita? Mali ka kahit anong gawin mo, hinding-hindi kita titignan. Do you actually believe you hold the same influence as Mr. Gill? You're nothing but a reckless lackey, she. Marahang hinayla ni Zachary ang braso niya, mahinang humihimok, Alice, hayaan mo na. Umalis na lang tayo. Ngunit tinalikuran siya ni Alice at itinaas ang kanyang boses ng mapanghamon. Bakit ako mananahimik? Itong maliit na lalaking ito ay marunong lamang maghila ng mga kwerda sa likuran. Nagbabaka sakali ba siyang humarap sa akin ng direkta? He wouldn't, all he cares about is showing off his so-called power. Pinagmasdan ni Marshall ang galit na paglabas ni Alice na may katuwaan, na para bang kahit ang pakikasama sa kanya ay nasa ilalim niya. He chuckled, hindi mapakali. Ms. Miller, sa tingin mo man ay karapat-dapat akong igalang o hindi ay wala akong pakialam. Walang kinalaman si Ir sa pagpirma ngayon. And as for our cancelled engagement, it wasn't worth a second thought to me, yet it seems you're the one hung up on it. How lame. Isang mahinang alon ng tawa ang bumalot sa bulwagan. Batid ng lahat ang tila pagmamahal ni Shirley kay Marshall. Kahit na si Alice ay may talento at maganda, siya ay namutla kumpara kay Shirley. Maliwanag, labis na pinahahalagahan ni Alice ang kanyang kahalagahan. Si Zachary, na napansin ang mga mapanuring titig sa kanilang paligid, ay sumandal upang balon si Alice, umaasang maputol ang pagtatalo. Alam niyang hindi ito ang oras o lugar para sa kanyang pagsuway. Kung nagpasya si Marshall na ibunyag ang alinman sa mga kahinaan ng kanilang kumpanya, ang kapalaran ng Gill Group ay maaaring maging katulad ng pagkamatay ng Haven Realty. Mabilis siyang pumagitna, sinusubukang pawiin ang tensyon, Marshall, kung nagpasya ang Don Group na huwag pumirma sa amin, naiintindihan namin. Hindi namin kinu-question ang mga dahilan sa likod ng desisyon. Let's just move on, ngunit walang humpay si Alice. Hindi, Zachary, huwag kang pumunta. Wala kaming nilabag na batas. Kung ipinakita niya ang aming mga numero, ano? Hindi ako naniniwala na maaari niyang ibaluktot ang mga katotohanan sa kasinungalingan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zachary ang biglaang pag-udyok kay Alice sa kanyang katinoan. Walang kumpanyang ganap na malinis. Kung sila ay nakikitungo ng eksklusibo sa tapat na pera, paano sila makakaipon ng ganoon kabilis na kayamanan? Ang pagbagsak ng Haven Realty ay nagbubukas sa harap ng mga mata. Gusto ba talaga nilang sila na ang susunod? Umiling siya, bumantong hininga. Fine, Alice. If you want to stay and argue, be my guest. I have other matters with that. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hinarangan siya ng isang grupo ng mga reporter. Mr. Gill, bakit hindi ka humingi ng paliwanag sa mga dons? Kumaway si Zachary. It's up to the dons if they choose to partner with US. Kung hindi sila naniniwala na naabot natin ang kanilang standards, then Gill Group will strive to improve. Wala nang masasabi pa. Sa pagtulak sa karamihan, nawala siya sa mataong koridor. Determinado na harapin si Marshall, naramdaman ni Alice ang paghila sa kanyang manggas ng bamulong si Vera. Alice, hayaan mo na ito. Hindi ito katumbas ng halaga. Ngunit tinalikuran siya ni Alice, na nagsasabing, hindi. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay niyang intensyon. Nabasag ang malamig na boses ni Marshall. Fine, eksaktong ipapaliwanag ko kung bakit hindi pipirma ang Don Group sa Miller Group. Habang nagsasalita siya, lumiwanag ang isang malaking screen na may detalyadong mga record sa pananalapi at pagsusuri ng mga Miller.
Sa kasalukuyan, ang Miller Group ay nahaharap sa isang matinding problema sa daloy ng pera, na nag-default sa mga pautang sa nakaraan. 2 taon. 4 na bangko ang nasa proseso na ng pagwawakas sa lahat ng mga kasunduan sa pautang sa kanila at nilayon na humingi ng agarang pagbabayad ng kanilang mga hindi pa nababayarang utang. Ayon sa kasalukuyang pagsusuri, kahit na ibenta ng mga Miller ang 80% ng kanilang mga ari-arian, hindi pa rin nila mababayaran ang kanilang inutang. Kung hindi sila makakuha ng agarang pagpopondo, hindi maiiwasan ang pagkabangkarote. Ang mga isyu sa pananalapi at pagpapatakbo ng mga Miller ay nag-iwan sa kanila na hindi matugunan ang mga kinakailangan upang makipagtulungan sa Eastvale Ecological Project kasama ang Don Group. Ang impormasyong pinansyal na ipinakita ng mga Miller kanina ay mali. Ang bulwagan ay umalangaw sa pagkabigla. Ito ay lumabas na sa ilalim ng engranding imahe na ginawa ng Miller Group, sila ay nasa gilid ng pagkawasak. Paano nila posibleng matugunan ang mga pamantayan sa paggawa ng Don Group? Sa sandaling iyon, ang bawat tingin sa silid ay bumabalik kay Alice ng may panunuya. Sino siya sa palagay niya, humihingi ng mga sagot mula sa mga Dons? She's completely lost in her own world, making a spectacle of herself so pathetic. Nang malapit ng ibunyag ni Marshall ang pangalawang nakakabahalang issue tungkol sa Millers, mabilis na pumasok si Vera. Pinutol siya. Marshall, hayaan na natin ito. Ang pagbubunyag lamang ng kasalukuyang impormasyon ay sapat na upang ipakita na ang Miller Group ay hindi kwalipikado para sa Eastvale Ecological Project. Sinasabi ni Alice na sumuko na siya at hindi na kailangan ng mga Dunris na magpaliwanag sa kanya. Tapusin na natin ito, okay? Kalmado ngunit mapilit ang boses ni Vera. Lahat ng tao sa hall ay nakatutok sa kanya. Hindi po ba Ms. Silva? Bakit siya dumidikit kay Alice? Balita ko close friend sila. At mukhang maganda ang rapport ni Ms. Silva kay Marshall. Sa tingin mo, pagbibigyan ni Marshall ang hiling niya. Tumigil sandali si Marshall bago sumagot, sige. Agad na nagdagsaan ang mga reporter kay Alice. Ms. Miller, can you shed light on your past engagement with Marshall? Why did you break it off? Napatikip si Alice sa kanyang mga ngipin, ang iritasyon ay bumalatay sa kanyang mukha. We're not equals. He's a nobody, I'd never see him as anything more. Ms. Miller, si Mr. Ortega ay iniulat na isang senior figure sa loob ng Don Group, hindi lamang isang karaniwang brute gaya ng iyong iminungkahi. At saka, alam mo ba kung paano siya konektado kay Ms. Don? Could you tell us? Frustrated, si Alice ay nagtulak sa kanyang daan lampas sa karamihan. Leave me alone. Wala akong utang na loob sa'yo. With that, nagmamadali siyang lumabas ng hall. Alice, wait! Tawag ni Vera, napansin niyang papalabas na ang kaibigan. Ngunit hamarang si Marshall sa kanyang daraanan. Ms. Silva, sandali lang po. Natahimik ang hall. Sa pagkakaintindi ko. Ang Silva Group ay ganap na kwalipikado para sa Don Group at kasalukuyang isa sa mga bidder ng proyekto. Kung interesado ka, gusto kong ialok sa Silva Group ang natitirang 3 kontrata ng outsourcing. Huminto si Vera sa kanyang kinatatayuan, lumingon kay Roland. Balak niyang tumanggi, pero tumayo ako bago pa siya makapagsalita. Halos hindi niya napigilan ang pagkagulat sa biglaang pagkakataong ito. Mr. Ortega. Ako si Harvey, ang chairman ng Silva Group, at anak ko si Vera. Tama ba ako sa pagkaunawa na iminumungkahi mong gawin ng Silva Group ang 3 proyektong pagpapaunlad na mayroon ng Don Group sa Eastvale? Nalipat ang tingin ni Marshall kay Harvey kay Vera. Tama na yan. Nasuri ko ang iyong mga detalye ng bid, at ang mga kwalifikasyon ng iyong kumpanya ay ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan. Lahat ng 3 proyekto ay maaaring ipagkatiwala sa iyong kumpanya para sa pagpapaunlad. Ms. Don, aprubahan mo ba? Tumango si Shirley bilang pagsang-ayon. Halos mamula si Harvey sa tuwa. Salamat, Mr. Ortega. Salamat, Ms. Don. Sisiguraduhin kong ipapadala kaagad ng aming departamento ng pananalapi ang aming mga detalye ng pagpopondo.
Kami ay ganap na handa at kayang hawakan ang tatlong proyektong ito ng may mahusay na kalidad at kahusayan. Napatingin tuloy si Marshall kay Vera at sinabing, Ms. Silva, I'd like you to be the one to sign this contract. Sandaling natigilan si Harvey. Ayaw ni Marshall na pirmahan niya ang Eastvale Project contract, hinihiling niya na lang na pirmahan ni Vera. Mr. Ortega, hindi naman talaga kasali si Vera sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tumigas ang ekspresyon ni Marshall. Then I'll retract my offer. Kung hindi interesado ang Silva Group, we'll leave it at that. Kabanata 110, gusto mong magsimulang magluto. Isang lamig ang bumalot kay Harvey nang madama niya ang sitwasyon. Talaga bang naibigay na lang nila ang napakagandang pagkakataon? Iniisip niya kung ito ay katotohanan o nahuli siya sa isang krill illusion. Mr. Ortega, wait on a second. Hindi yan ang ibig kong sabihin, nauutol na sabi ni Harvey, mabilis na kumilos para ilagay ang sarili sa harap ni Marshall. Then let's do as you suggested, hayaan mo si Vera ang pipirma ng kontrata. Alam ni Harvey na wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag ngayon. Anumang senyales ng pag-aalinlangan ay maaaring iwan ang pamilya Silva nang wala. Ang pagpupumilit ni Marshall ay nangangahulugan na ang pinakamahusay na hakbang ay upang masecure muna ang kontrata sa huli, ang tatlong kasunduan. Mapapailalim pa rin sa kontrol ng Silva Group. Dahil matagal nang iniiwasan si Vera sa pangunahing paggawa ng desisyon ng Silva Group, kahit na pumirma siya sa mga kontrata ng proyekto, sa kalaunan ay pupunta sila kina Harvey at Quincy. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Ang Silva Group ang may hawak ng mayorya ng shares, at bilang legal na kinatawan nito, natural na si Vera ang hahawak sa kontratang ito. Nakakailang isipin na may iba pa. Ngumisi si Quincy sa tabi ni Harvey. So ano? Mabilis siyang pinatahimik ni Harvey, bumaling kay Vera ng may pagmamadali. Vera, para sa pamilya Silva. Pirmahan mo na lang. Tumanggi ako. Ang boses ni Vera ay nagyayelo at determinado. Nalilito ang mga tingin sa buong silid. Ang mga alingaw-ngaw ay nagpapahiwatig ng tensyon sa pagitan ni Harvey at ng kanyang pangalawang asawa, at tila may katotohanan ito. Ito ay isang ginintoang pagkakataon, ngunit si Vera ay matigas ang ulo na tumanggi na pumirma, na ginawang malinaw ang kanilang alitan. Iritadong sumandal si Harvey. Vera, just sign it already. We can go over your concerns later, okay? Go over it later. Wala akong sasabihin sa'yo. Tumalikod na si Vera, balak niyang umalis. Hinarang ni Quincy ang daan niya. Nakakadismaya kagaya ng kaawa-awa mong ina. Sa isang malakas na sampal, ang kamay ni Vera ay nagdugtong ng matalim sa tseke ni Quincy. Insultuhan mo na naman ang nanay ko, and I swear I'll make you regret it. Si Quincy, galit na galit ay sumugod sa kanya, ngunit isang mahigpit na kamay ang humawak sa kanyang palso at itinulak siya sa isang tabi. Humakbang pasulong si Marshall, parang asero ang ekspresyon. Tama na ang eksenang ito. Arg! How dare you stop me? Nag-init si Quincy, nag-aagawan upang harapin si Marshall. Tama si Ms. Miller. Wala kang saysay. Mahigpit na hinawakan ni Marshall ang kanyang palso. Harvey, kung hindi mo mapakali ang babae mo, I'd be more than happy to do it for you, malamig niyang sabi. Hindi inaasahan ni Harvey na tataas ang mga bagay sa ganitong paraan. Humakbang siya at sinampal si Quincy, pasensya na po Mr. Ortega. Ano? How dare you hit Mel? Sigaw ni Quincy, saka itinapon ang sarili kay Harvey, sumisigaw na parang wildcat. Enough! How dare you make a scene here? Pinutol ng boses ni Shirley ang kaguluhan, matalas at malamig. Tumigil sandali si Quincy, nagalit na nagtagal kay Marshall, MMS Don, He. Nantigas ang tingin ni Shirley habang nakatingin kay Quincy. Umalis. Si Harvey, na nakayuko, ay bumulong ng mabilis na paghingi ng tawad. Paumanhin, Ms. Don. Phil, take her out now. Dahil doon, mabilis niyang kinaladkad si Quincy palabas. I'm sorry, Ms. Don. Humakbang pasulong si Vera, nagsisisi ang mukha. Sumulyap si Shirley kay Marshall at saka bumalik kay Vera.
No need to apologize. You're Mr. Ortega, guest, and I don't mind. Ang tatlong Eastvale outsourcing projects ay nakalaan pa rin para sa iyo. Feel free to come by and sign whenever you are ready. Let's wrap up for today's signing. Binigyan niya ng ngiti si Marshall, sinenyasan itong sumunod sa kanya. Tara, balik na tayo. Mukhang may gustong sabihin si Marshall kay Vera, pero marahan siyang hinayla ni Shirley. Kailangan nating hawakan ang ilang mga bagay. Pinoproseso pa rin ni Marshall ang lahat ng nangyari habang halos hilahin siya ni Shirley patungo sa elevator. Bakit nagmamadali? Tanong niya, halata ang pagkalito niya. Si Amber, na kanina pa nakatingin sa malayo, ay nagpipigil ng tawa habang sinusundan sila papasok. Sa elevator, nagbago ang ekspresyon ni Shirley, nanlamig, at wala siyang sinabi habang nakatingin sa harapan. Sinaman siya ng tingin ni Marshall. What's wrong? Are you upset that I handed the 3 projects to the Silvas? It's not like they are finalized yet. I can always reconsider later if they don't measure up. Don't be so petty. Binigyan niya ito ng matalim na tingin, ang tono ng tono. Medyo kaakit-akit si Vera, hindi mo ba sasabihin? Ha? Napakurap si Marshall, hindi sigurado sa ibig niyang sabihin. Ano ang ibig sabihin nito? Pinagmasdan ni Shirley ang kanyang naguguluhang ekspresyon, isang kisap mata sa kanyang mga mata. Mukhang matagal kang kasama ni Ms. Silva lately. Giving her those 3 projects, is that your way of trying to win her over? Bahagyang itinaas ni Amber ang kanyang mga kilay, na gustong makita kung ang cool na panlabas ni Shirley ay talagang nagtatakip ng isang pahiwatig ng selos. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata. Sa tingin mo susubukan ko siyang ligawan yan. Nakakainis si Vera, palagi. Parang lamok na umuungol sa paligid ko. Nakakapagod. Isang banayad ng ngiti ang naglaro sa labi ni Shirley. Nang makarating sila sa kanyang opisina, sinenyasan ni Shirley si Marshall na maupo sa tapat niya, tinitigan siya ng matindi na ikinalulungkot niya. Nang siya ay pinagmamasdan ng isang grupo ng mga lobo sa Friday Kana Jungle, hindi ito nakaramdam ng hindi kasiya siyang pakiramdam tulad ng pagtitig ni Shirley. Ano ba? Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Huling tanong ni Marshall matapos suriin ang sarili. Bahagyang namula ang pisngi ni Shirley, at nagpakawala siya ng kaunting buntong hininga. Kasama mo ba si Daphne kahapon? Yeah, she invited me to dinner at the Violet Crest Club, malinaw niyang sagot. Pagkatapos, nang mapansin ang kanyang ekspresyon, nagtanong siya, teka, paano mo nalaman? Nag-iwas ng tingin si Shirley. Bakit kanya iimbitahan sa hapunan? Alam ni Marshall na malamang na ipinakita ni Howard kay Shirley ang larawang ibinigay sa kanya ni Connor at ikinakalat lahat. Mga uri ng kalokohan. Inangat ni Marshall ang kanyang tingin kay Shirley, na may hawak na isang tasa ng tubig, at same time na sinabi, she's my maid. Hindi ba't normal lang na imbitahan niya ako sa hapunan? Ubu. Muntik nang mabulunan si Shirley sa kanyang tubig, ang walang tigil na sagot nito ay nakakabighani sa kanya. Bumubula ang tawa niya. You're telling me that Daphne, the one everyone calls the enchanting queen of Harmonfield, is your maid. Ha ha ha. Flop. Oh, she asterisk T. Muntik nang mahulog si Marshall sa kanyang kinauupuan. Ang tunog ng tawa nito ay nakakabighani kaya nakaramdam siya ng panghihina sa tuhod. Daphne is indeed my maid. Bakit nakakagulat na napatingin si Marshall kay Shirley na namumula sa sarap? Sure, she's your maid. Isang mainit na pamumula ang kumalat sa magagandang katangian ni Shirley. Matapos mag-ipon sandali, lumingon si Shirley kay Marshall at casual na nagtanong. Nagstay ka ba sa Graceview Apartments kagabi? Oo. Anong meron? Walang pakialam na sagot ni Marshall. I see. Shirley hesitated for a second. I actually have 2 other properties for you, plus a house in the Vista Lake neighborhood. Kung hindi ka masyadong abala, maaari kang manatili doon. Ito ay medyo maginhawa, at ang buhay. Kondisyon. Mas maganda ang tease. Minsan late na talaga ako magtatrabaho sa office kaya nadudurog ako doon.
Ginugugol ni Tali ang aking mga katapusan ng linggo sa lugar na iyon. Kung pipiliin mong manatili, maaari akong pumili ng ilang mga pamilihan at maghanda ng pagkain para sa atin. Mas lalong namula ang kanyang pisngi nang magsalita ito, at tiningnan ni Marshall ang kanyang telepono, tumango. Mukhang maganda. Saglit. Natigilan si Shirley, pero napaungol siya sa inis at hinampas ang mesa, sabi. Bakit ka nakatingin sa phone mo? Oh, bulalas ni Marshall nang matanggal ang kanyang telepono mula sa kanyang kamay at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Tahimik na tumawa si Shirley, nakatikip ang kamay sa bibig. Naintindihan mo ba ang sinabi mo? Ginawa ko. Kaya, iniisip mong bumili ng mga pamilihan at pagluluto. Is that even going to be edible? Tiningnan ni Marshall si Shirley, na mukhang hindi siya abala sa gawaing bahay, at pilit niyang iniisip na naghahanda siya ng pagkain na kahit sino ay talagang gustong makain. Gumanti naman si Shirley, bakas ang inis sa boses niya, minamaliit mo talaga ako. This weekend, after work, we're heading to your place, and I'll cook you something amazing. Tingnan natin kung makakagawa ako ng culinary masterpiece. Sandaling huminto si Marshall, hindi sigurado, ngunit ang determinadong tingin sa kanyang mga mata ay nagpaunawa sa kanya na hindi siya maaaring tanggihan ang kanyang alok. Atubili, tumango siya. Sige. Fantastic. Ngayon, bumalik ka na sa trabaho. Isang masayang ngiti ang tugon ni Shirley. Pagkaalis ni Marshall, kinuha ni Shirley ang phone niya at dinial si Amber. Ms. Jennings. I need you to find a highly skilled chef immediately. Mag-aaral na ako kung paano magluto. Natigilan si Amber. Teka. Ms. Dawn, gusto mo na bang magsimulang magluto? Why not? May kakaiba ba dun? Umirap si Shirley. No more questions. Just make it happen. Price doesn't matter, kuha lang ako ng chef na pwedeng magturo sa akin by the weekend. Understood. Sisimulan ko na agad ang paghahanap. Paglabas ni Amber sa opisina ni Shirley ay hindi niya napigil ang tumawa. Ms. di ba marunong magluto? Ngayon ay isang sorpresa. Ha! Sa tapat ng gusali ng Eastvale Development Group, sa Hilltop Plaza, isang abalang Starbucks ang puno ng aktibidad. Nakaupo malapit sa bintana, si Alice ay nabigla sa mga tawag sa telepono mula sa kanyang pamilya at mga nababahala na shareholders. Nais ng mga shareholder ang mga sagot tungkol sa mahirap na sitwasyon na kinakaharap ng Miller Group. Ipasok ang paraan sa scientist who meet has Haynes the present with auth. DAARDW the Zanki the Cat and Prey the Main Tegledi. Yang Sai Waters, concerning everything the just very, Yumuko. Prat Lisa. Lahat ng araw sa Aden's Metgi I lay this out or really property we roadly bed, the Miller crony wall data in small. Mr. Cole, isang observe today that mad, read they are aligned with one what her. Terhout og mayroong simbahan na gusto ni Howard na bilhin ang Sothole at mula sa sedust na presyo. Ang fee na ito, nag-aalok kami ng tono. Sa Howard ay dapat na namin ang bend ng renting ito, a discount. Kung magbabago ang merkado, maaaring mabawi ang naibenta para sa M. Pinilit ito ni Zachary, pagkatapos ay dermode, kung hindi, nauubusan na kami ng mga pagpipilian. Nag-aalala lang ako ang problema Say had with the Dons lately. Tumigas ang ekspresyon ni Alice, I'm well aware this is all is doing, stirring things up behind the scenes without him meddling, we wouldn't be in this humiliating position. Galit na galit ako sa kanya ngayon. Gayunpaman, may napansin akong isang bagay na kawili-wiling Mr. Dixon ay tila masyadong mahilig kay Marshall, alinman. Napatala si Oller. Kung gayon, baka payag si Mr. Dizon na isaalang-alang ang pag-aari ng Southvale. Mr. Gill, let's go meet with Mr. Dizon. Nauubusan na tayo ng oras, and this could be our last hope. Nang makita ang determinadong tingin ni Alice, sumigaw si Vera, Zachary, bakit hindi subukan? Baka handa silang kunin ang ari-arian ng Southvale sa ating mga kamay. Na may nagbitiw na buntong hininga. Tumango si Zachary. Tama ka. It's worth a try.